Roof framing. Good morning sa atin. So, ito, gagamitin natin itong SketchUp para illustrate yung paano yung mga ginagawa kapag nagro-roofing tayo sa LLMGC, Roofing Specialist. Ito guys, ipapakita rin natin yung mga parts ng roof natin. So, simulan na natin. So, kadalasan kasi sa projects namin sa LLMGC Roofing Specialist, meron na itong structural frames niya, given na ito. So, ang gagawin na lang namin doon is from trusses to C-purlins hanggang sa sheeting niya. So, meron tayong example dito, simpleng example lang dito. Kunwari, second floor to. Ang first na gagawin natin kung gawa na itong structural frames na yan is yung trusses niya. Dito guys, sa trusses, may iba't ibang pamamaraan to. Depende na lang talaga sa floor plans. Magre-refer tayo sa roof plans niya kung ano yung nakadesign na itsura ng trusses. Sa construction method naman natin dito, gumagamit tayo ng trusses. Itong nagamit na ito, trusses system. Yung isa naman, streamline na diretso lang, wala siyang trusses. Ang ginamit lang is itong channel bars. For this video, gagamitin natin is itong trusses. So, after nating nailatag itong trusses, di ba meron tayong distancing ng trusses. Merong standard na distancing yan. So, paano natin malalaman kung ilan ang ilalagay natin na trusses sa isang bubong? So, ang sagot po dyan is depende sa roof plan ng bahay. Magre-refer tayo sa roof plan ng bahay kung ilan ang mailalagay na trusses at kung ilan ang distance nito. For example, kunwari ito yung plano natin, ang nakalagay na center to center ng trusses is around 1.44 meters. So yan ang susundin natin kung yun ang nasa plano. Huwag tayong mag-assume kasi lalo na pag may plano tapos may engineer at architect tapos gumawa tayo ng sarili natin na distancing kasi ang akala natin yun na naman kadalasang ginagamit, sabi natin, di ba? Siyempre, magagalit yung architect or engineer na nag-design kasi hindi nyo sinunod yung nasa plano. So, after natin maikabit itong mga trusses natin, siyempre, i-weld pa yan sa mga joints nito sa biga niya. Meron nakaabang dyan na mga rods, mga steel bar para pag-weldingan, para doon kakapit yung trusses natin. So after na ma-weld, ma-full weld ang mga yan at na-fix na, ang gagawin natin, ilalagay natin is itong C-purlins natin. Yan, itong kulay green na ito, C-purlins. Ito pala guys, yung example natin is steel framing to steel framing ng roof truss, roof frame. Ibang video naman ng gagawin natin kapag sa wood frame ng roof. So, ang minimum na distancing nito, distancing ng C-purlins na ito, saka maximum na distancing niya, nakadepende ulit sa plano ng architect or engineer. Yan, mag-refer ulit tayo sa plano. Pero for the sake of rough estimate natin, ang distance nito is, ang standard is 2 feet from center to center. Yan. 2 feet yan. Bakit 2 feet sabi nyo? Kasi ang materials natin, yung length niyan, nagre-range yan, lalo na sa corrugated GI sheet. Nagre-range yan ng 6 feet, 8 feet, 10 feet. So, ang length ngayon, divisible by 2 feet. So, kapag nilatag natin yung corrugated GI sheet natin, sakto-sakto siya sa
dito sa 2 feet by 2 feet, divisible kasi siya sa 2 feet. So same ang spacing yan every purlins. Kung corrugated GI roofing sheet ang gamit natin, tapos binabaan natin itong distance nito between center to center, mag-iiba na yung ano natin, mag-iiba na yung distancing ng C-purlins natin, hindi na pare-parehas. Tapos may mabibitin sa dugtungan. So ito, kapag long span, rib type naman ang gagamitin natin, alam naman natin na yung long span, kinakat yan sa mismong planta. Ibigay mo lang sa kanila yung length ng long span, sila nang magkakat. So kung long span naman, para sa akin, pwede itong taasan yung distancing ng C-purlins natin. Tapos nakadepende rin yon sa kapal ng thickness ng ano natin, ng long span natin. Kung mas makapal yung thickness ng long span natin, hindi, syempre pwede nating taasan tong spacing ng C-purlins natin. So yun, pero for the sake ng mga bagaan, 2 feet by 2 feet, 2 feet yan, lahat 2 feet. Tapos kung may susobra dito, kunwari nasubrahan, kung long span ang gamit natin, para makatipid tayo, aalisin natin itong, kasi dito yung sa banda yung 2 feet natin pwede nating iusog dito, kasi long span ang gamit natin dito, pwede nating iusog kasi walang cut na yung long span natin. So after natin temporary na mai-weld itong C-purlins natin, syempre gagamitin na natin ito ng tansay, no, kapag i-layout natin to. After natin temporary na welding, ispat lang na welding, kapag naka-align na siya ang lahat, i-full weld na natin dito sa banda dito. I-full weld yan. After nyan, para mas lalong tumibay yung C-purlins natin, nilalagyan natin ng stiffener or angle bar, para blocks ang tawag dito, either tubular or angle bar ang gagamitin natin dyan. Itong ginamit natin dito is angle bar. Pwede itong ipahiga, pwedeng patayo. Ayan, lahat ng nasa baba, sa babang part ng C-purlin natin, lalagyan yan para titibay, hindi siya tumatabingi. Ang iba naman, dinadagdagan pa nila ito ng sagrad nila. Mag-iikes yan. Iikes yung sagrad nila. Parang ganito yung itsura niya. Yan. Ganyan yung sagrad nila. Either steel bar or round bar. Yan. So, after nan maikabit yung C-purlins, punta tayo sa steel fascia. Yan, fascia board. Yan. Pero before natin ikabit yung fascia board natin, steel fascia natin, dito sa pinakababang bahagi, maglalagay tayo ng hanger. Fascia hanger ang tawag nila dito. Itong part na ito, fascia hanger. Either tubular yan or angle bar. Lalagay natin itong steel fascia. Tapos after nyan, maglalagay tayo ng gutter. Dito. May iba't ibang klase ng gutter. May box type, may Banawi type, may Spanish. Ganyan. Meron ding combination kung gusto mong magpa-specify dun sa bendingan. Sa LLMGC Roofing Specialist, yung shop natin sa located sa Nagilian, meron tayong bender doon. Pati rin sa Magsaysay, meron tayong bender doon. Mas mura kasi kapag bibilhin natin yung yung plain sheet, tapos ipapabend natin sa kanila, ang per bend nila is 10 pesos. Mas makakamura tayo doon kaysa bibilhin natin yung per gutter na cut 24 or cut 20 or cut 16. Mas mahal 'yun. Ang alam ko sa sa 2 feet na cut, yung
ano is nasa 500 or 520 yun eh. Mas mapamahal tayo doon. Kaya mas maganda na lang, bilhin nyo yung clean sheet, ipakat nyo doon sa shop namin sa LLMGC. Mas makakamura pa kayo doon. So, after nating ikabit itong gutter natin, ang inuuna kasi natin muna is itong gutter before yung roofing sheet. Kasi mahirap umakyat dito, magkabit ng gutter. Kapag may cover na ito, mahihirapan tayo. So, ikakabit natin yung gutter, tapos aabangan na rin natin ng tawag dito, fastener or pero syempre, gagamitin natin yung tanse or string line para diretso siya. After nun, saka natin ilalagay yung sa roofing sheets natin. Yung sa flashing din natin, pwede na natin isabay sa gutter. Ang sabi ko nga, sa construction, may iba't iba tayong pamamaraan. Marami tayong construction method na depende sa nakasanayan ng isang construction worker. Kung saan siya mas mabilis na gumagawa. Meron tayong iba't ibang pamamaraan. Basta ang importante, mag-arrive tayo sa same quality ng gawa at efficient time ng paggawa natin. So, pwede nating isabay yung flashing dito sa banda dito, yung gutter flashing natin. Tapos wag na i-fasten natin dito sa baba. Saka tayo maglagay ng roofing sheets. Yan, roofing sheets. Ang inuuna natin sa paglalagay ng roofing sheet is dito sa pinaka-side. Either dito sa left or sa right, nakadepende sa hangin, yung hangin, wind direction. May effect kasi yun sa lapping natin sa sheets natin, roofing sheets natin. So, pwede ka dito magsimula or pwede dito sa kabila. Kung tabingin naman yung roofing natin, mag-i-start tayo sa part na kung saan buo na straight yung long span natin, saka tayo papunta sa mapuputulan na part. Ang pinaka-importante dito is yung first na ilalatag natin. Dapat square na square yan. Lagi nyong tatandaan. Yung pinaka-first na sheeting natin, dapat straight yan. Naka-squared yan, iskwalado. Kasi yan ang susundan ng susunod na sheeting natin. Kung tabingi itong first sheeting natin, tatabingi lahat yan. Kung mapapansin nyo, may makikita kayong awang dito sa taas or babangking dito sa baba. Pero kung talagang tabingi yung roof frame natin, meron namang discard dyan para kahit tumatabingi yung roofing natin, hindi siya masyadong kita. So after nyan, may kabit natin yung roof sheetings natin. Meron tayong hanger ng gutter dito, ilalak na natin sa roof sheeting natin. Tapos lalagyan, i-fix na rin natin yung flashing gutter dito. Tapos yung flashing natin dito sa firewall. Yan, so yun na. Tapos na yung natin. Tapos mag-perform tayo ng leak test sa gutters before natin i-turn over. Tapos i-check din natin yung tech screw natin kung may maluwag yung pagkaka-tech screw. Dapat sakto lang yung tech screw natin, yung higpit natin, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong mahigpit. Kung mahigpit kasi, lalabas yung rubber bushing niya. Mai-expose yun sa araw at sa ulan, titigas yun, magiging brittle. So mas magandang sakto lang para hindi siya lumabas. Kung masyado namang maluwang, umaangat yung yung roof sheets natin, kaya doon minsan pumapasok yung tubig. So hanggang dito na lang muna tayo. Sa susunod na video natin yung ibang tungkol sa roofing system natin. Alright.